Yung aircon louvers niya kasi neto boys, ano siya, ito yung tinatawag na individual aircon system. Kasi isa-isa mo siyang kailangan i-adjust. Ayun o. Ayun, whoop. Whoop. Medyo mag-aaway sila, hiwa-hiwalay na sila ngayon. Alisin natin kasi kulay ano na siya boys oh. Parang bayag na yung kutis yun. What is up potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys syempre sa ating panibagong video. Dito tayo sa ating panibagong project car ngayong 2025. Based sa nakikita nyo boys, wala nyo ng kotse to. Kaya habang nagpapainit tayo ng kotse natin, kwentong muna tayo bakit ako bumili ng ganitong sasakyan. Medyo nabubugbog na kasi yung katawang sa SIR. Naisip ko bakit di naman ako kumuha ng isang medyo mataas, yung hindi ko kailangan i-worry kung malubak, hindi ko kailangan magbagal sa mga humps, hindi ko kailangan sumete sa mga humps. Alam nyo naman lahat ng experience ko, gusto ko rin i-share sa inyo, kaya bumili tayo ng ganitong sasakyan. Dahil kasi si Barak kasi ngayon, kung nung binili ko to, ewan ko kailan lalabas to, malamang sa malamang 2025 na. Nasa paint shop kasi ngayon si Barak, no? So naisip ko na wala akong magawa masyado. Ang kotse na to boys is ang Pajero Fieldmaster, no? So kung maalala nyo pala, recently napapasama tayo kay Jano Mac, no? Ayan, pakita ko na lang din sa inyo ano yung itsura ng ating biniling kotse. Ito pala si Cory boys. Ayan, ito yung mga project car natin, no? Si Cory, meron tayong yung Mio natin. Tapos ito si, pangalan pala nito boys is si Hussein. Meron tayong si Barak, yung ating SIR. Si Obama, yung ating Hayabusa. Ito naman si Hussein, no? So Barak, Hussein, Obama, no? Ganda ng naisip ko, no? Pero to be honest, shoutout kay Ken Consignado, kay Mr. Slickes. Siya yung nakaisip nung Barak. Sinunod-sunod ko na lang yun. Pupunta ako ng UP para maikot natin mismo yung kotse. Ma-introduce ko na properly sa inyo and ma-share ko sa inyo ano yung mga features. Bakit ito yung pinili kong kotse. Ano ba yung mga meron dito. Alam ko naman meron na tayong, hindi kasi ito SUV boys. AUV kasi ang Revo. Ulitin ko lang po, pwede po mag-parking dito sa side na to, no? Ayan, may parking po. May mga slots na parking. Ayan, tulad nyan. Park along this side every 15th of the month. So, lipatan to boys. And para sa mga magsabi, boss, wala ka namang garahe. May garahe din tayo, boys. Dito ata si Cashman, eh. Ayan, ayun si Cashman, no? Pucha, siya pa yung naka-ano, no? Nakasilong. So, dyan ko muna si Cashman. Hindi ko muna inaasikaso masyado si Cashman. Na-share ko nga sa inyo na napapasama tayo madalas kila Jano Mac. Kung naalala nyo, siya yung pinakamagaling na in-interview natin sa channel natin. Sobrang galing magsalita ng tao na yun. Sa sobrang galing niya magsalita, puta pati ako nabudol na bumili na ang Pajero, no? So ito yung kanyang interior boys. Ay makikita nyo wooden shit. Alam nyo naman ako mahilig talaga ako magpanggap na mayaman. Hindi naman ako mayaman boys. Isa lang akong normal na dukha. Isa lang akong normal na nilalang. Itong project car natin ngayon 2025. Share ko sa inyo ano yung ibang experience kapag naka SUV. Na syempre 90s car pa din, no? Bakit nga ba tayo mahilig sa 90s car? Syempre ito yung mura. Pero hindi mura, mahal. Actually mahal ko binili to boys. As in pang-aring presyo ko binili. Mamaya share ko sa inyo kung magkano rin to binili para magka-idea kayo magkano ba yung presyo ng mga ganitong Pajero. And yun know, kita tayo mamaya sa UP. Let's go! Isang nagustuhan ko kung bakit ito yung kinuha ring kotse. Kasi isa siyang automatic transmission. And automatic lang siya boys. Hindi ko na kailangan kumambyo, hindi ko na kailangan mag-clutch. Kapag ganito mga traffic, ayan yung mga digdigan yung mukha. Pucha, itong the best. Automatic transmission. 5 minutes later. Okay boys, dito na tayo ngayon sa UP. And bago ko patayin yung kotse, gusto ko ipakita sa inyo na isang nagustuhan ko dito sa Pajero na to is naka-turbo timer siya boys, no? So pag in-off natin to, kulay yung fog light. Pag in-off natin siya, naka-on pa rin yung mismong kotse, no? Tapos mamatay siya mag-isa. Yan. Mamatay siya mag-isa boys. So anyway, ito yung ating panibagong project car ngayon. Isang 2003 model na Pajero Fieldmaster. Yan, pasensya na boys ha, medyo dusty pa siya dahil nga umuulan ngayon. Tayo natin, nakaset siya for 30 seconds mamamatay. Ay, namatay na siya mag-isa. Simulan natin sa kanyang panlabas na anyo. So ang kanyang color boys is, I think, ito pa yung stock paint. Ang repaint lang as per the owner is yung hood tsaka yung ceiling niya, yung bubong. So ang alam ko ito pa yung stock paint niya. Ito pa yung stock paint sa gilid, sa pinto, sa fender, sa rear doors. Yan pa yung mga stock paint. Tapos ang alam ko lang dito na mga pinalitan is number 1 yung grill, no? So kung makikita nyo yung grill, meron siyang mga fog lights. Stock nito, kung maalala nyo, meron siyang parang overrider dito. So pinalitan siya ng, I think, pang Euro na overrider, hindi ko masyadong sure. Itong mga to, stock naman na to. So wala naman masyadong pinalitan sa bumpers. Tapos naglagay na rin siya ng tapalodo. Alam ko mud flap ang tawag nila. Chin pala, tama. Chin ang tawag nila sa ganito. So pinalitan na rin ng chin.
Naka-skid plate na rin siya, boys. Hindi ko alam anong skid plate to. Tapos yung isang nagustuhan ko dito sa Pajero na to, boys, is yung kanyang setup. Dahil nga naka-Euro setup na siya, wala na akong halos gagawin dito. Naka-Shogun badge na rin siya. Ayan, naka-Shogun badge. Naka-Rally Art Webs. Ang tawag nila dito na 17s. Alam ko, ang ideal na ginagamit nila dito 16s. Pero syempre, mas gusto ko 17s para mas malaki tignan. And yun na rin yung kasama. Wala naman akong choice, di ba? Tapos, sa gilid, alam ko naka-foldable na rin to. Pinalitan na rin na foldable na mga side mirrors. So naka-Euro na rin siya, boys. Ayan, kung makikita nyo, may guhit dito. Kasi may angle siya na para mas kita mo yung baba, no? So ito, natutupi rin to. Tapos sa mga stepboard, alam ko color silver to. Ginawa na rin black para medyo mas clean look. Sa tire size, parang sa magtataon ng 265/70 R17s. Ayan. Tapos dito naman sa likod, ayan, naka-Rally Art Webs din siya. Nagulong, na mugs, setup. So, set of 5 na rin siya. Tapos naka-Euro base plate na rin. Tapos naka-Shogun badge na rin. Tapos naka-bumpers na rin siya. Alam ko hindi stock yung ganitong bumper. Parang naglagay ata ng extra na ilaw dito. Dahil nga Euro concept siya. Euro taillights na rin. Nagpalit na rin siya ng Euro taillights. Tapos naglagay yung dating owner ng spoiler dito. Di ko alam ang tawag sa spoiler na to. Malaman pa natin yan soon. Isa to sa mga binayaran ko yung pagka-setup na to. Pero ang mainly na binayaran ko talaga dito, boys, is yung interior. Pakita natin yung interior. Meron siya mga fresh leather seats. Ayan. So ito, it's stock to. Ang naglagay lang ng seat cover is yung upuan. Syempre para hindi masyado magbugbog, I guess, yung old leather niya. Tapos yung dashboard na yun, makikita nyo, boys, naka leather, naka wood trimmings na rin. Stock naman itong mga to. Makinis kasi sila, boys, no? Ayan, no? Hanggang dito sa gitna. Ayan, dito may tri-gauge na rin siya. Pang Euro rin ata ito. Tapos naka 2 din na rin siya na radio. So touchscreen na rin siya. Steering wheel, ayan, stock naman. Naglagay lang rin yung dating owner ng steering wheel cover para syempre ma-preserve yung sariwang steering wheel. Sa tinakbo niya pala, boys, is 175,796 pesos. Dito naglagay rin ng seat cover. Ayun, makikita nyo medyo punit na. Siyempre big boy ako mo po. So ayun, pero seat cover lang to, boys. Yung armrest niya hindi na siya ganun kasariwa. Mamaya i-point out ko yung mga gusto kong ayusin dito sa kotse na to, yung mga ipa-project natin. Meron gumagana rin yung kanyang soft, hard, and medium na suspension system. Meron siyang cup holders dito na kailangan mo tulungan kapag lalabas. I think dapat lumalabas siya mag-isa, no? Gumagana pa yung kanyang rear fan buttons. Transmission mode, meron din. Nakakita na kasi ako ng mga balagbag na mga Pajero, and so far, isa to sa mga pinakamalinis na nakita ko, no? Yung ceiling niya, malinis din. Ayan, malinis. Naka-LED na rin lahat ng ilaw niya, boys. Pati dito sa pinto, ayan, no? Naka-LED na rin, naka-ilaw. Dito naman sa sidings, ayan, masariwa din yung kanyang sidings, hindi pa masyadong bugbog. Tapos dito, manual yung kanyang seat adjustments, pero sa driver side, power na. Dito naman sa likod, boys, pakita natin yung likod. Ayan, sariwa din yung likod. Malilinis na mga leather seats para sa mga upo sa likod. Tapos yung ceiling, boys, ayan, malinis rin yung ceiling. Ito, hindi ko alam kung ganito ba talaga yung mga Pajero. Halos sa lahat ng sa mga tropa ko na Pajero, medyo lundo. So hindi ko alam kung ano ba yan, setting niya ba yan, ganyan ba talaga lumakabas sa kasa. Pero malamang nakadikit yan, eh, no? So ayan, sariwa yung interior niya. Hanggang sa likod, boys, ayan, malinis. Medyo kailangan lang mag-ahit ng bulbul dito kasi medyo makapal na siya. Ayun, no? Tapos naka-Hypotec mat din na mga floorings. Pero sa baba wala na yung kanyang dating original na matting, no? So pinalitan siya ng Hypotec mat. Pero ang alam ko yung sa harap, naka-Hypotec mat pa rin, naka-orig pa rin na matting, naka-Pajero pa rin para rin ma-preserve. Tapos naglagay lang ako ng isang damakmak na air dispenser dito para mabango yung ating sakyan. Buchanan air dispenser. Malinis yung loob. Pakita ko sa inyo pala yung kanyang back seat, no? Yung trunk. Napalaking trunk na ito, boys. Ayan. Dito naman sa trunk, ayan, hindi ko inalis yung kanyang rear seats kasi if ever na gusto gamitin to ng parents ko, magagamit nila, no? Kung sasakay kami. Tapos, ayan, naka-kinetics na rin siya na ampli-sub under seats. Yan, so naka-sound system din to, boys. Yung iba, boys, ang ginagawa talaga is tinutupit, inaalis nila to. Naalis nila tong upuan kasi parang maalog daw masyado to. Pero sa akin kasi, sayang naman yung space, no? Kung walang makakaupo. So, hindi ko inaalis yung sa akin, no? Pero pwede namang alisin yan. Option lang rin naman, diba? Wala lang siya nung emergency light dito. So, kailangan natin bumili ng ganyan the near future. Tapos, ang kinagandaan dito sa Pajero na to, boys, kompleto yung kanyang tools, no? Pakita ko sa inyo yung tools. Kulang lang na ata ng isa to, eh. Ayan, kompleto yung kanyang tools, boys. Nalaglag pang isa, ano to, G's.
17 and 14. Ayun boys, so, pero mostly sa mga Pajero, nawawala na yung kanilang mga tools. Ito kulang lang ng isa. Ito na mga button na to, ito daw yung para sa reserve na tubig ng wiper dito sa likod. So gumagana pa rin siya. Punta naman tayo sa driver side. Dito naman sa driver side, ayan, naka-automatic din siya ng mga seats, no? Ayan. Medyo crusty lang yung kanyang part na to. So isa to sa mga ipa-project natin, no? Pero sariwa, no? All over. Sariwa yung kanyang interior. Kaya rin nilabanan ko tong sasakyan na to. Kasi nga ayoko na kumuha ng mga balagbag na mga sasakyan na nakakatabad na i-project, magastos. Di nyo naman pinapanood yung mga videos natin. Mostly abono talaga. Pakita ko naman sa inyo yung kanyang engine. Bigat ng hood. Dito naman sa kanyang engine boys, makina nito is 4M40, no? So stock engine, wala namang binago dito. Naka-Ceratec lang siya na by Liquimoly. Na kailangan natin ang last TMS niya, last change oil niya is 175. So sa 180,000 saka tayo magpapa-PMS ulit. Gas consumption, gagawa tayo ng gas consumption. Pero so far, based sa nakikita ko, medyo matipid tong Pajero na napunta sa atin. Coolant check. Ipin natin. Hindi ko pa nakita ito boys eh. Oh, meron po siya puno. Pwede mo pa inumin. So pagdating naman sa mga makina type shit, wala pa akong masyadong nagagawa dito sa kanya dahil nga 1 week pa lang sa atin to. Soon, kapag may nasira or may need tayo pagawa, syempre do-document ko rin if ever man na gusto nyo mag-ari ng Pajero. Sama-sama tayong gagastos, no? Engine bay, sariwa naman para sa akin. Medyo may mga discoloration lang tulad nito, medyo kumakapal yung bulbul. Pero magagawa naman natin ng paraan yan. Siguro bibili ako ng panibagong ganito. Hindi ko alam. Pero ang mga gagawin natin para sa kanya is, number 1 na gagawin ko sa kanya boys is tatanggalin ko yung tint, no? Kasi hindi ako masyado fan ng tint talaga. Makikita nyo sa dito, medyo ang dilim kasi talaga, no? So ayoko nang medyo allergic ako sa mga tint na ganito kasi gusto ko na malinis talaga yung kotse. Nakikita nila kung gaano kasariwa yung loob. So syempre para ma-appreciate ko din, wala talaga akong kotseng nakatint maliban sa mga family car namin. Tapos yun ang una nating gagawin dito sa kanya. Number 2 na gusto kong gawin sa kanya boys is alisin yung, is ipa-repaint or bumili ng panibagong ganito. Hindi ko alam kung ano ba ginagawa sa ganito. Kasi pag tinanggal mo tong ano na to boys, itong Mitsubishi na to, medyo discolorated siya eh, no? May discoloration yan. So kaya siguro pinatinakpan nito para matago yung HEPA, no? So lahat niya ng mga door handles, they're rocking with the Mitsubishi briefs. So hanggang dito yun sa likod. So hindi ko masyado trip. Medyo ano siya, pang tatay. Alam mo yung padding ng sa ano, tuhod pag nag-basketball kayo. So ayoko niyan. Tapos next kong gagawin dito boys is baka bumili ako ng steering wheel na pang ganito talaga, yung hindi fake leather covers. So bibili ako ng steering wheel para naman na terno-terno sa mga wooden trimmings natin. So para mas maganda rin. Tsaka syempre medyo may tama siya dito. Ayan, kaya siguro nilagyan na ito para di na lumaki. Pero ayun, hindi kasi ako masyado fan ng ganito talaga boys. Kasi pagka lumiligo kayo, medyo nagalaw siya, no? Tsaka ayoko na may floppy na ganyan eh. So papalitan natin steering wheel to. Pagdating naman sa ito papagawa rin natin. Siguro papare-upholster natin to. Malamang ipapare-upholster natin to kasi ayoko nang may crack-a-doodle-doo. Itong armrest siguro papabalutan natin. Hindi ko sure anong gagawin dito, pero most definitely alisin natin kasi kulay ano na siya boys, oh. Parang bayag na yung kutis, yo. Kadiri na eh. Pero ayusin natin yan. Next kong gagawin dito naman boys is yung mga kanyang aircon louvers kasi. Pasok tayo dito. Yung aircon louvers niya kasi neto boys, ano siya, ito yung tinatawag na individual aircon system. Kasi isa-isa mo siyang kailangan i-adjust. Ayun, no? Ayun, whoop. Whoop. Medyo mag-aaway sila, hiwa-hiwalay na sila ngayon. Pati ditong side, ayun, no? Hiwa-hiwalay na sila. So ako hindi ko na masyado ginagalaw yan kasi yan yung initial sighting na nakatutok sa mukha ko para hindi ako pawisan. Tapos actually boys, itong Pajero pala na to, marami siyang mga abubot, no? So meron siyang mga fog light dito, fog light switch. Para yun dun sa grill na umiilaw, meron siyang button dito para sa fog light sa likod naman. Tapos meron siyang turbo timer. Na-adjust din syempre yung kanyang steering wheel kung gaano kataas kababa. Tire pressure monitoring system. Tapos yung antena niya, ito yung switch ng antena boys, gumagana pa naman yung antena niya. Tapos yung pedals pala boys, nakakita ko ng pedals metal na mga aluminum pedals. So papalitan ko rin yan kasi medyo ayoko ng rubber. Kasi yung mapapansin nyo to, medyo ano eh, medyo cheap siya tignan eh. So gusto ko palitan ng mga parang aluminum yan. Dine-document ko to boys kasi minsan kasi nalo-lost track ako sa mga ginagawa ko. I-vlog natin to para mapakita ko rin sa inyo. Ayun, detail. Syempre kailangan natin ipa-detail to. Hindi pwedeng hindi ko ipa-detail tong kotse na to. Kasi alam nyo naman, sobrang big ako sa pagdating sa tindig ng isang kotse. Ayoko na medyo malabo-labo yung ating sasakyan. So papa-detail natin to. Ayan. Makintab naman siya boys, no? Isipin nyo na lang, wala tong tint. Putsang kintab nito. Sarado natin yung hood. Makintab naman siya boys. Parang kung itong hood ko lang to sa liha. So
Sa mga susunod na vlog, syempre papadetail din natin to. Ito pala, ipapa-repaint ko. Kaya ako pumunta sa LX Touch kanina kasi ipapa-repaint ko to, ayan, no. Makita nyo rito, medyo ano na siya, faded by Alan Walker na. So kailangan ko rin ipa-repaint tong filler na to. Headlight filler ata ang tawag nila sa ganito. So medyo faded na yan. Kailangan ko pa repaint. May discoloration din. Alam ko yung bumper na to na repaint na kasi based sa nakikita ko, hindi siya pares ng tono. Dito ayun, makikita nyo ito, medyo may yellow tint siya. Ito silver na silver. So I think ito yung main na color. So ipapa-repaint ko to soon. Bago natin hindi ko alam kung anong unahin ko, detail o repaint. Bahala na ako anong mauna. Pero ito, ipapa-repaint ko to. Ito para magpantay siya ng kulay. Hindi nyo masyado makikita sa camera boys, pero sa mata ko, pucha, kitang-kita ko na iinis ako kasi medyo may hepa yellow siya eh. Ayun o, napapansin nyo ba? Ito, sobrang white niya. Dito medyo may tint ng silver. Ayan. Kung makikita nyo rin dito, ayan o. Ayan, dito kita. Ayan, medyo kita dito. Itong tapalaw doon na to, iba ang kulay kumpara dito. So papa-repaint ko to. Tapos nakaano rin pa siya mga extended na mga mud flaps ata ang tawag nila rito, not very sure. Tapos itong spoiler ipapa-repaint din natin kasi parang natutunaw na yung kulay nyo, parang boss ni Black ata ginamit dito. So papa-repaint din natin yan, itong spoiler natin. Ito papa-repaint ko din kasi medyo may ano na siya, medyo nagbabalat-balat, bayag na siya, iba na kulay. So papa-repaint natin para fresh din. Naka-stencil na rin siya para hindi pwede nakawin yung ating windshield, rear shield. So sa harap din naka-ganon na rin siya. I think, nasaan ba yung harap? Ayan, ito. XEV634. So kung makikita nyo man to boys, itong Pajero na to, kawayan nyo ako. Kung gusto nyo manghinang stickers, meron din akong dala. Hindi ko naman siya masasabing project car. Kinuha ko lang rin talaga to boys actually kasi gusto ko ng SUV, no? Medyo sumasakit na yung katawan ko pag dala natin si Barak, no? De joke lang, gusto ko lang talaga magkaroon ng isang Pajero boys kasi nabudol na ako totally nila dyan, no, Max. Ang kinagandahan ko dito boys, gusto ko talaga yung clean look ng pagka-grill, yung may extra fog light. Kahit umaga, ino-on ko yan, ang ganda kasi talaga tignan, no? So far, yun lang naman, tanggal tint, repaint ng mga bumpers, upholster ng mga upuan, pa-detail, pa-interior cleaning. So medyo tapos naman na to. Actually, pakita ko pala sa inyo boys yung record niya na mga ginawa. Dito, pakita natin. Kompleto daw to ng kanyang mga pinagpapagawaan, no? Ayan, naka-AAP rin pala siya boys for 1 year. So if ever man na tumirik tayo, pwede nila tayo hatakin. Kinumpile to boys po siya, dami nito tol. Lahat ng paggawa ng dating owner nakasama rito. So pakita tayo ng ilan-ilan, no? Ngayon ko lang rin makikita itong iba dito. Ayun, no? So pinagawa ni Sir Andrew. Idler arm, pitman arm, outer tie rod, inner tie rod, oil filter, fuel filter. Inabot siya ng tumataginting na 11,000 pesos nung 9/30 of 2024. So bago-bago pa. Isa pa lang yan tol. At ano naman to? Brake fluid. Wala, basic lang, basic. Bitsu Prime Car Care Center. Oh, isa na namang tumataginting. Mineral oil, oil filter, fuel filter, ATF, air filter, silicone, brake cleaner. Tumataginting na 11,900 nung May 20, 2024 kay Sir Andrew ulit. Shoutout kay Sir Andrew. Masaya lang kasi si Andrew boys eh. 3 liters long life coolant. Ito 840, medyo basic yan. Ito ano to? Pajero Evangelista Bacal Street. High power LED fog light, kinetic under seat. Ay, ito yung sound system. Coaster horn. Tumataginting na 9,500 noong May 21. Magkasunod yun 20 tsaka 21. Replace compressor surplus. Flushing system. Aircon naman to. 3 months warranty, 5,500. Pucha, ito 10K. Ano to? Replace expansion valve front. Replace expansion valve rear. Replace receiver dryer. Flushing of the system, aircon. Tumataginting na 10,500. 6 months warranty from Crystal Air. Dami na ito boy, parang nasa magkano na yan. INT fan, alarm flip key, power window motor, wiper blade. Tumataginting na 7,100 noong May 30. So May niya actually halos nakuha tong kotse na to. Ano to? HO1 engine management system. 6,600 ano to? Radiator, coolant, tsaka labor. What the fuck? Ba't ang mahal? Ito 650. Di natin binibili yung dalawa 1K eh, no? So basically mag-boys, makikita nyo talaga na inalagaan itong Pajero na to. So yung dating owner nito, shoutout kay Lemuel, Clariciano nating friend, inalagaan niya rin tong kotse na to, no? So ayun boys, ayun, alisin pa na natin tong mga to. Mas pa-detail natin and all. Pa-repaint para lumatag naman ng onte, tanggal tint, tapos agad tong project na to, no? Tapos magagamit na natin siya for daily. Sana subaybayan nyo yung vlog natin dito para kay Hussein. And kita-kita sa mga susunod na video. Peace out!